Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung mga moment na bigla ka na lang mapapaupo tapos mapapaisip ka ng grabe, kailangan ko na talagang lumayo. Pero ayaw mo rin kasi iniisip mo baka isipin ng iba na duwag ka, mahina ka o nagtatago ka lang sa problema. Classic yan. Lalo na pag nasa edad na tayo na hindi na tayo teens, na basta na lang tatakbo sa drama. Nasa stage na tayo na may trabaho, pamilya, responsibilidad, bills lahat ng pwedeng sumabay sa stress. Kaya minsan, kahit gusto mo na talagang lumayo para huminga, nahihiya ka. Kasi parang may pressure na kailangan strong ka lagi, kailangan kayanin mo lahat, kailangan hindi ka aalis. Pero eto ang totoo, at sana tumama sa iyo ng diretso sa dibdib. Hindi lahat ng paglayo ay pagtakas. Minsan, paglayo ang pinakamatapang na bagay na pwede mong gawin para isave ang sarili mo. Hindi dahil talo ka, kundi dahil may respeto ka sa kapayapaan mo, sa mental health mo, sa future mo. Kung napansin mo, habang tumatanda tayo, mas nagiging clear na hindi naman talaga lumalaban ang unang choice natin. Ang unang choice ay intindihin, tiisin, umasa at magbigay pa ng isa pang chance. Pero kapag wala nang natitira sa'yo, kapag ubos ka na, kapag lahat ng binigay mo parang ninanakaw lang at hindi sinusuklian, doon mo mararamdaman yung tahimik na tanong sa loob mo. Kailangan ko pa ba talagang manatili? Kaya ngayong video, pag-uusapan natin yung mga dahilan kung bakit ang paglayo ay hindi kawalan. Hindi siya takot, hindi siya pagtalikod sa laban, hindi siya pagtakas. Minsan, paglayo ang pinakamatinong desisyon, lalo na sa mga nasa edad 25 hanggang 45, ang age range na dapat nagbo-build na ng life. Hindi sumasalo ng chaos na hindi naman sa kanila. Let's start with something very real. Kasi siguro naranasan mo na to. Yung tipong nasa isang environment ka, relationship man yan, trabaho, pamilya, o kahit circle of friends na paulit-ulit kang napapagod. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi ka nag-grow. And every day, habang nananatili ka doon, unti-unti kang nauubos. Hindi mo man sabihin out loud, pero ramdam ng puso mo na hindi ka na masaya. Pero sige ka pa rin kasi iniisip mo, sayang andito na ako, kaya ko pa to, magbabago pa sila. Maayos din. Saan ka napunta? Sa cycle. Cycle ng stress, cycle ng disappointment, cycle ng mismo ka na nahihirapan. Diyan pumapasok ang unang bagay na kailangan mong maintindihan. Minsan ang paglayo ay respeto sa sarili mo. Hindi siya pagiging selfish, hindi siya pagiging masama, hindi siya pagiging ayaw sa gulo. Yung paglayo mo, minsan yun na ang paraan mo para sabihin, ayoko nang paulit-ulit masaktan. Ayoko nang maging blind sa red flags. Ayoko nang magstay sa lugar na pinapatay yung saya ko bit by bit. Parang ganito yan, isipin mo may halaman kang inaalagaan. Araw-araw dinidiligan mo, ginagawan mo ng paraan. Inaayos mo pa ang pot para mas maganda yung space niya. Pero imagine mo, araw-araw pala, may tao ring lumalapit at tinatapakan yung halaman mo. Kahit anong effort mo, hindi talaga siya mag-flourish kasi may mga bagay na hindi mo kontrolado. Kapag nilipat mo yung halaman sa bagong lugar, mas maliwanag, mas safe, mas tahimik, bigla siyang mamumulaklak at hindi ka naman tanga. Hindi mo sasabihing tumakas siya. Sasabihin mo, good. Nasa tamang lugar na siya. Ganon din sa'yo. Second, may isa pang truth na hindi masyadong napag-uusapan. Ang paglayo minsan hindi para iwasan sila, para isave mo ang best version ng sarili mo. Kasi real talk, hindi lahat ng tao karapat-dapat makita ang kabutihan mo, ang effort mo, ang patience mo, ang loyalty mo. Kapag nasa maling lugar ka, kahit gaano ka kabait, mali pa rin tingin nila sa'yo. Pwede ka ng ubos na ubos, pero sa paningin nila kulang ka pa rin. Kapag nanatili ka sa ganyang space, guess what happens? Nakakalimutan mo kung sino ka, parang nagiging blurred yung totoong ikaw. Pero pag lumayo ka kahit kaunti, doon mo maririnig uli yung sarili mong boses. Doon mo maririnig yung tunay mong thoughts, hindi yung thoughts na pinilit sa'yo ng environment. Doon mo maaalala na, uy, hindi pala ako mahina, hindi pala ako toxic, hindi pala ako unworthy, nasasakal lang pala ako. Wala sa pagtakbo yan, nasa pagbalik mo sa sarili mo. At bago tayo dumiretso sa susunod na insight, isipin mo muna to. Kapag napapagod ka sa isang situation at lumayo ka muna,
Hindi ibig sabihin sumusuko ka. Pwede ring nangangahulugan na gusto mong makita ang sitwasyon ng mas malinaw kasi hindi mo nakikita ang buong picture kapag ikaw mismo ang nasa gitna ng gulo. Parang selfie, kung masyadong malapit yung camera, puro pores mo lang makikita. Pero kapag inusog mo konti, mas kita yung background, mas kita yung context. Ganun din sa life. Sometimes stepping back is the smartest move para makita mo kung dapat ka pa bang lumaban o kailangan mo nang iwan ng tuluyan. And then comes this next truth, probably the one na medyo masakit, pero kailangan marinig. May mga sitwasyon na hindi mo kailangan ipaliwanag kung bakit ka lumayo. Hindi mo kailangan gumawa ng thesis. Hindi mo kailangan magbigay ng rebuttal. Hindi mo kailangan magpaalam ng napakahaba. Kasi ganito yan. Ang taong may malasakit sa'yo, mararamdaman agad kung bakit ka napapagod. Hindi mo kailangan magsalita pa ng 1,000 salita para maintindihan ka. Pero ang taong hindi naman marunong umintindi kahit ilatag mo pa lahat ng reasons mo, pipiliin pa rin nilang hindi ka unawain. So tanong ko sa'yo, para kanino ka ba talaga nagpapaliwanag? Para sa taong willing makinig? O para sa taong wala naman talagang pake? Kaya huwag kang matakot lumayo ng tahimik. Hindi ka duwag. Hindi ka nagtatago. Pinipili mo lang yung peace na hindi mo makuha habang nandyan ka. Pinipili mo yung growth na hindi mo ma-achieve habang naka-attach ka sa maling tao o maling lugar. At dito natin unti-unting bubuksan ang susunod na realidad na madalas hindi natin napapansin. Minsan kasi, hindi natin napapansin na habang pinipilit nating manatili sa isang sitwasyon, unti-unti tayong nagiging ibang tao. Parang hindi na ikaw yung ikaw. Napapansin mo ba yon? Yung tipong dati, ang gaan mo lang kausap, ang bilis mong ngumiti, ang dami mong energy. Pero ngayon, pagising mo pa lang parang pagod ka na. Hindi dahil kulang ka sa tulog, pero dahil sobra ka sa bigat. At dito pumapasok yung isa pang malaking dahilan kung bakit ang paglayo ay hindi pagtakas. Kapag nananatili ka sa maling environment, natututo kang tiisin yung hindi mo naman deserve. Parang nasasanay ka na lang. Na parang normal na masaktan. Normal na unahin sila kaysa sa sarili mo. Normal na hindi ka pinapahalagahan. Pero kung iisipin mo, kailan pa naging normal ang pagiging miserable? Hindi ito pagiging sensitive. Hindi ito pagiging dramatic. Ito yung moment na nare-realize mong may mga bagay pa lang hindi dapat tinitiis. Alam mo yung mga appliances sa bahay na may mahinang saksak? Yung parang gumagana pa. Pero minsan nawawala ang kuryente, bigla na lang nag-o-off, o minsan nagiinit ng sobra kasi nagko-compensate. Ganun din kasi tayo minsan. Hindi tayo masisira agad. Pero unti-unti tayong napapagod hanggang sa isang araw, bigla na lang ayaw mo na. At dito mo matatanong sa sarili mo, kung pwede ko namang ilipat yung plug sa mas maayos na outlet, bakit ko pa pipilitin dito? Hindi dahil duwag ka, pero dahil wise ka na. Dahil mas nakikinig ka na sa katawan mo, sa puso mo, sa gut feeling mo. You know what's interesting? Usually, kapag naglalayo ka na, bigla mong makikita yung mga bagay na hindi mo nakita noon. Tapos mas mapapansin mo pa yung small things, yung mga manipulative comments, yung mga subtle na disrespect, yung mga moments na pinili mong manahimik imbes na i-assert ang sarili mo. Bakit ngayon mo lang nakikita? Kasi ngayon ka lang hindi pagod. Ngayon ka lang nakahinga. Ngayon ka lang hindi nasa gitna ng gulo. And here's something that aches a little pero kailangan talaga marinig. Hindi lahat ng tao malulungkot kapag lumayo ka. At hindi rin lahat matutuwa. Pero parehas silang hindi mo dapat gawing basehan ng desisyon mo. Kasi may mga tao na masaya kapag nandyan ka. Kasi may nakukuha sila sa'yo time, effort, energy, emotional support. Pero hindi nila na ibibigay pabalik. Parang ATM ka, pero wala kang PIN para sa kanila. May mga tao rin na masasaktan kapag lumayo ka kasi mawawala yung convenience. Pero yung tunay na nagmamahal, hindi ka pipigilan. Hindi ka huhusgahan. Ang sasabihin lang, kung yan ang ikatatahimik mo, go. Proud ako sa'yo. And then there's this deeper part. Kapag lumalayo ka, hindi mo lang tinatanggal ang sarili mo sa sakit. Tinatanggal mo rin yung access ng ibang tao para ulit-ulitin ang pagtrato sa'yo ng mali. Kasi kapag lagi kang available sa lahat, kahit sa mga taong hindi marunong magbigay ng halaga, nagiging pattern siya. Pero kapag nag-step back ka, kapag nagbawas ka ng presence, kapag mas pinili mong unahin ang sarili mo, doon sila mapapaisip. Hindi dahil gusto mo silang saktan, kundi dahil kailangan nilang maalala na hindi sila entitled sa'yo. Hindi sila may-ari ng oras mo. Hindi nila pag-aari ang puso mo. Now imagine this.
Isang araw gugising ka at mararamdaman mo na mas magaan, mas kalmado, mas peaceful. Tapos mapapaisip ka, grabe, bakit hindi ko to ginawa noon pa? Ang sagot? Kasi hindi ka pa ready noon. Pero ngayon, mas matatag ka na, mas aware ka na, mas kilala mo na sarili mo. And speaking of that, may isang bagay na sobrang underrated pero sobrang importante. Ang paglayo ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na marinig ang sarili mong boses ulit. Kasi aminin natin ang ingay ng mundo. May expectations ang pamilya, may pressure sa work, may demands sa relasyon, may opinions ang mga kaibigan, may judgments ang social media. Tapos ayun ka, alam mong may gusto kang sabihin, pero hindi mo marinig kasi natatakpan ang boses ng lahat. Pero kapag lumayo ka kahit saglit ang tahimik, tahimik enough para marinig mo ang sarili mo. Tahimik enough para tanungin mo, ito ba talaga ang gusto ko? Tahimik enough para ma-feel mo kung ano ang tama para sa'yo. And minsan, doon mo maririnig yung pinaka-importanting linya na hindi mo masabi noon. Ayoko na. Hindi dahil sumusuko ka. Kung hindi dahil ready ka nang pumili ng mas mabuti. Ready ka nang piliin ang sarili mo. At alam mo yung pinakamaganda. Habang lumalayo ka, doon mo makikita na hindi mo naman talaga kailangan ng validation ng kahit sino. Hindi mo kailangan ng approval ng kahit sino. Hindi mo kailangan ng tama ka. Hindi mo kailangan ng gets ko. Kasi deep inside you, alam mo kung gaano ka napagod. Alam mo kung gaano ka nagsumikap. Alam mo kung gaano ka nagtangkang ayusin lahat. At alam mo rin kung gaano mo pinilit manatili. Pero kahit ganoon, may mga bagay talagang hindi na para sa'yo. Kaya minsan, ang paglayo, kahit gaano kahirap, yun talaga ang sagot. At habang unti-unti mong tinatanggap yan, may isa pang malaking realization na dahan-dahan nating bubuksan. Andito na tayo sa isang punto na mas nagiging malinaw na may mga paglayo na hindi mo gugustuhin, pero kailangan mo. Hindi dahil hindi mo mahal, hindi dahil hindi mo pinahalagahan, at hindi rin dahil hindi ka lumaban. Kung tutuusin, minsan nga sobra ang laban mo, ikaw na ang nag-a-adjust, ikaw na ang umintindi, ikaw na ang nagpaubaya. Pero dumating ka sa point na napaisip ka, bakit parang ako lang ang sumusubok? Bakit ako lang ang nag-aayos? At doon mo mararamdaman na hindi na pala laban ang ginagawa mo. Survival na, kaya mahalagang i-acknowledge itong totoong totoo. Kapag lumalayo ka, hindi mo sinasara ang pintuan para sa lahat. Sinasara mo lang yung pintong paulit-ulit kang sinasaktan. Parang bahay mo. Kung may pumasok nang hindi kumakatok, nanira ng gamit, nagkalat, sinigawan ka, tapos umalis na parang walang nangyari, papapasukin mo pa ba ulit? Sa totoong buhay, huwag kang magpaka-martyr. Hindi disrespect ang pag-close ng door. Protection yan, peace yan, self-respect yan. And once you start choosing yourself, may mangyayari na sobrang interesting. Para kang nagiging mas grounded, mas calm, mas sure sa mga bagay, mas malinaw yung thinking mo, and mas ramdam mo kung sino talaga ang may tunay na malasakit sa'yo. Kasi ito ang isang reality na hindi natin napag-uusapan pero totoo. Ang distansya, minsan yan ang tunay na naglalabas ng intentions ng tao. Kung sino ang nagagalit kapag inuna mo sarili mo, sila ang problema. Kung sino ang nagpaparaya at nagsasabing, sige, pahinga ka muna, andito lang ako. Sila ang may tunay na pagmamahal sa'yo. At kung sino ang nawala ng hindi man lang nag-e-effort, sila yung dapat matagal mo nang tinanggal. Napansin mo yan? Kapag lumalayo ka, hindi lang ikaw ang nagbabago. Pati mundo sa paligid mo nagre-rearrange. Kung sino nagstay, sino ang nag-walk away, at sino ang nanahimik pero hindi ka binitawan, lahat yan biglang lumilinaw. Tapos bigla mong marirealize, kaya pala kailangan kong lumayo. Hindi para takasan sila, kundi para makita kung sino talaga ang nasa side mo. At para makita mo rin yung sariling kaya mo palang maging mas matatag kaysa sa inaakala mo. May mga panahon sa buhay na kailangan mong i-honor ang sarili mo. You've spent years taking care of everyone. Pinilit mong maging strong para sa lahat. Tinanggap mo ang role na ikaw ang understanding, ikaw ang pasensyoso, ikaw ang tagasalo. Pero ngayon, ikaw muna. Hindi selfish, hindi masama, hindi pagtakbo. Ito ang pinakataong bagay na pwede mong gawin para sa sarili mo. And maybe ngayon, baka naguguluhan ka pa rin. Baka may guilt ka pa rin. Baka iniisip mo, ano kaya sasabihin ng iba? Pero isipin mo ng mabuti. Hindi mo pwedeng gawing kompas ang opinyon ng mga taong hindi naman tutulong pag ikaw ang nasaktan. Hindi mo pwedeng gawing gabay ang salita ng mga taong hindi naman magpapasa ng pain mo sa gabi. Hindi mo pwedeng gawing basehan ang approval ng mga taong wala namang investment sa peace mo. Ikaw ang natutulog sa isip na pagod ka. Ikaw ang pumapasok sa trabaho na dala ang problema. Ikaw ang nasasaktan kapag may mali.
At ikaw din ang lalaban para ayusin ang sarili mo. Kaya kung kailangan mo talagang lumayo, go. Hindi mo kailangang humingi ng permiso. Hindi mo kailangang humingi ng sorry. Hindi mo kailangang mag-explain ng detalyadong PowerPoint presentation. Ang kailangan mo lang ay honesty sa sarili mo. Kasi deep inside, alam mo kung kailan ka ubos. Alam mo kung kailan hindi na tama. Alam mo kung kailan hindi na healthy. At kapag naramdaman mo na yon, alam mo na rin ang sagot. Ngayon, habang pinapakinggan mo to, baka ikaw yung nasa moment na yon. Yung parang lumalayo ka physically, emotionally, or mentally. At gusto kong malaman mo to. You're not failing. You're healing. Hindi ka duwag. Nagpapakatatag ka. Hindi ka tumatakas. Pinipili mo ang kapayapaan na matagal mo nang deserve. Hindi ka nawawala. Nagiging ikaw ka ulit. At oo, mahirap. Lahat ng pagbabago mahirap. Pero tandaan mo, hindi lahat ng mahirap mali. Minsan ang hirap ang nagsasabi na tama na ang direksyon ng paggalaw mo. Kasi ang growth hindi komportable. Pero lahat ng tunay na pagbabago nagsisimula sa discomfort. Kaya kung nasaktan ka man noon, kung napagod ka man, kung naubos ka, kung ikaw ang palaging nag-adjust, ngayon naman, ikaw ang i-adjust mo pabalik sa tamang linya. Radiate mo ulit yung pagiging ikaw, yung dating ikaw na masaya. Yung ikaw na may pangarap, yung ikaw na may puso, yung ikaw na may lakas. At sa dulo ng araw gusto kong tandaan mo to. Ang paglayo ay hindi pagtalikod sa laban. Minsan paglayo ang pinakamatinong paraan para manalo. Kung may kwento ka, experience, o realization mo habang pinapakinggan mo to, i-share mo sa comments. Malay mo, may matulungan ka ring iba na nasa ganitong stage ngayon. At kung gusto mo pa ng gantong content, mga usapang self-worth, healing, real-life lessons, don't forget to like this video and subscribe. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo ngayon, pero proud ako sa iyo. Kasi kahit ang hirap-hirap na, pinipili mo pa rin bumangon. Pinipili mo pa rin maging mabuti. Pinipili mo pa rin alagaan ang sarili mo. And remember, kahit gaano ka pa nasaktan, kahit gaano ka pa napagod, may bagong buhay na naghihintay sa iyo sa dulo ng paglayo. At doon, mas magiging malinaw, mas magiging payapa, at mas magiging totoo ang mundo mo. Keep going. Keep healing. Keep choosing yourself. Because the best is yet to come.